Matapos ang final chapter ng JJK Modulo na nagtapos ito officially nung March 9, ngayon lumabas ng final volume nito na ang volume 3 ay may mga impormasyon na idinagdag dito na di natakel sa manga. Kasama na dyan ang paliwanag sa anak ni Yuta, ang kasalukuyang kondisyon ni Nobara, Yuji at iba pa. Kasama na ang mensahe ni Gege at Yuji Iwasaki patungkol sa serye at sa future nito. Ang lahat ng yan at marami pang iba ay may kita lamang sa extra pages ng final volume ng JJK Modulo na siyang pag-uusapan natin sa video to. Kaya naman, this is Mr. Namek, kaya natog na natin patagalin pa. Let's go. Simulan natin sa cover page nito. Ang cover page ng final volume ay si Maru at Cross na may background ng I believe ay planet ng Simuya. Ang ganitong klase ng volume cover ay kaparehas lang sa style ng nakaraang dalawa na volume cover nitong JJK Modulo. Na ang volume 1 ay si Tsurgi at Yuka, sa volume 2 naman ay dalawa din, si Dabora at ang nasa likod ay si Dora. So, dito sa volume 3 mga kaibigan, sa unang extra page ay makikita ang baby Maru at Cross na nasa harap ng Kalian. Ang pinakamatandang Kalian sa Lemurian tribe na nabanggit ni Maru na ang kanilang mga middle name ay pinangalan ng Kalian sa kanila. Ang sunod naman na extra page ay itong colored art ng mismong Kalian na yan. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakita natin ang Kalian na to na nakatayo. Una natin nakita itong pinakamatandang Kalian nung dinala ni Maru si Yuji sa Nonox mothership. Ang sunod naman na extra page na pag-uusapan natin ay itong kay Mahito. Ito ang bagong artwork ng JJK Modulo dito kay Mahito na ayon sa character description dito, kahit napakaraming dekada na raw ang lumipas ay napaka-childish pa rin daw ng behavior nitong si Mahito. Pero ayos na rin daw ang ganyan. Also, dito rin ni-reveal na plinano nila na ang style ng tahi-tahi sa katawan ni Mahito ay may mga ilang parte ng pagkatahi na bumibigay. So yan, ang extra page patungkol kay Mahito. Ang sunod naman na info natin pag-uusapan ay dito naman sa extra page patungkol kay Mahoraga. May kita ang buong sketch ni Mahoraga na kung saan ay ayon dito kay Gege na ang Mahoraga ni Megumi, Mahoraga ni Sukuna at Mahoraga ni Yuka ay parehas lang daw. Walang pinagkaiba sa lakas at abilities. However, dahil sa lahat ng Mahoragang naisamon ay ang kay Yuka lamang daw ang matagal na napatay at mas maraming attacking na adapt. Kung ikukumpara raw ang tatlong Mahoraga, kay Yuka raw ang mas malakas. Kasi alam naman natin na sa sobrang tagal ng laban ni Mahoraga at Dabora ay dumating pa nga sa punto na for the first time ever nakapag-speculate itong si Dabora na maaaring ina-adapt na ngayon ni Mahoraga ang kanyang existence. And throughout sa buong serye ay di pa na-adapt ni Mahoraga ang existence mismo ng kalaban nito. Also, bago dumating sa ganyang puntong adaptation ni Mahoraga ay tinamaan na rin si Mahoraga ng mga light attacks in a speed of light, physical hit na sing bilis ng sublight speed na ang bawat impact kayang tumunaw ng kalaban. Na kahit napulbo nga ito, gawa ng attacking yon ay nagawa pa rin Mahoraga makapag-regenerate sa ganyang kondisyon dahil sa kanyang adaptation mga kaibigan. To the point na pati nga ang curse technique reversal ni Dabora ay possibly maa-adapt na rin sana nito since na may kutob nga si Dabora na ina-adapt na mismo ang kanyang existence. So klarong-klaro na hindi mas malakas ang Mahoraga ni Yuka kumpara sa Mahoraga ni Megumi at kay Sukuna. Sadyang mas maraming na-adapt lang talaga na atake ang Mahoraga ni Yuka kaya ay nasabi ni Gege na mas malakas ang version ng Mahoraga ni Yuka. Next up ay dito naman tayo sa bagong sketch ni Panda na ayon sa character description dito na madalas daw si Pandang binibisita ni Nobara noon sa Forbidden Warehouse. Subalit dahil sa tuwing umaga lang kasi bumibisita si Nobara, which is ang mga oras na hindi pa active si Panda o hindi nakapagsalita ng maayos, eventually huminto na si Nobara sa pagbisita sa kanya. Maybe inassume na lang siguro ni Nobara na huminto na talaga completely ang pag-function ni Panda. However, in the last chapters ng JJK Modulo ay nakita natin na nagawa ring mabisita ni Yuji si Panda sa Forbidden Warehouse and this time ay nakapagsalita si Panda ng maayos at active siya. So it is likely sa gabi nakapag-visit itong si Yuji sa time na ito. Ang sunod naman na info na pag-uusapan natin ay itong interesting path na tinahak ni Wiwi. Kasi aside sa pinakita na rito finally sa isang sketch, ang nakababatang kapatid ni Memi na si Wiwi na inireveal na ang matandang mukha nito ay nung una pa lang nung nakita natin ito na kinausap niya si Dabora, napaka-creepy talaga ng aura nito kasi may mga kasama itong mga bata na may similar appearance sa kanila ng kanyang ate. At ayon nga dito sa character description, si Wiwi ay nasa 80 years old na raw at siya na ang head ng New Shadow School. Previously, si Kusakabe ang naging head noon mga kaibigan matapos pinatay ni Meimei ang matagal ng head ng New Shadow School after nilang malaman na sinisip-sip pala o kinukuha pala ng head ng New Shadow School na to ang lifespan ng mga estudyante para tumagal pa ang buhay
to. At ironically, sa paglipas ng panahon, nang si Wiwi na nga naging head ng New Shadow School, ay ang ginagawa niya ay kaparehas lang sa ginagawa ng head ng New Shadow School noon, at yan ay ang pag-a-absorb ng lifespan. Pero iilan lang sa kanyang mga estudyante ang kanyang kinukuhanan ng lifespan, mga kaibigan, secretly. Pero ang rason sa kung bakit ginagawa ni Wiwi ang bagay na ito ay para tumagal pa ang kanyang buhay at maipasa raw ang greatness ng kanyang ate. To the point na kinopya pa nga ni Wiwi ang hairstyle ng kanyang ate, mga kaibigan. Ganyan ka-twisted ang pagmamahal ni Wiwi sa kanyang ate. So I assume na patay na si Maymay at gusto lang talaga ni Wiwi na ipalaganap o ipakalat pa ang greatness ng kanyang ate onto the next generation. Now dito na tayo sa sunod na extra page na kung saan ay may kita ang sketch naman ng ina ni Tsurugi at Yuka na ang pangalan ay Mifuyo. At ayon dito na matapos daw ang biglang pagkawala ng kanyang asawa na si Iori Okotsu na anak naman ni Yuta, ay inisip daw kaagad ni Mifuyo na mahihirapan siyang makafit o i-fit ang kanyang sarili sa Okotsu o sa Gojo family. Gayunpaman, hindi naman daw huminto si Yuta at Maki na maging considerate sa kanya. Kaya ang relasyon daw ni Mifuyo sa kanyang mga in-laws na si Yuta at Maki ay maganda raw. Subalit nang nakita raw ni Mifuyo sa kung gaano ka-spoil ang kanyang mga anak sa kanilang lolo at lola, ay nagsimula na raw siyang mabahala sa future ng mga to. Kaya sinubukan niya noong gawing balanse lang ang lahat pagdating sa pagtuturo sa kanyang mga anak na hindi ito ay spoil, kasi na-spoil na ito ni Maki at Yuka. Na dahil daw dyan, ay di niya na-realize eventually na naging parang napaka-cold na pala niyang ina pagdating sa kanyang mga anak. Isa na dyan yung sa pag-request niya kay Yuka na ibigay sa kanyang kuya ang singsing nito. At alam naman niya na ang singsing na yon ay ibinigay ni Yuta specifically kay Yuka lamang. At sa parte ni Mifuyo ay maskit yon. Pero yun kasi ang kinakailangan at kagustuhan ng buong clan na ibigay ang singsing na yon kay Tsurugi para maprotektahan si Tsurugi. So base lang sa info na ito, mga kaibigan, isang napakabait na ina si Mifuyo. Kaso lang ay parang dahil sa ina-aim niya na maging balanse at hindi i-spoil ang kanyang mga anak, parang na-achieve niya ang isang napaka-cold na mother persona. Also, we can assume na parang naging guilty na rin si Maki at Yuta noon sa ginawa ng kanilang anak sa kanilang mga apo na iniwan ito sa napakamurang edad pa lamang, kaya ay na-spoil nila ang kanilang mga apo. Kasi parang sila na rin ang nag-feel sa absence ng kanilang anak. At speaking of sa anak ni Yuta, ay sa sumunod naman na extra page na ating pag-uusapan ay itong bagong sketch na ni Iori Okotsu. Oo, ang sketch ng only son ni Yuta at Maki. At ayon dito sa kanyang character description na itong si Iori ay kamukhang-kamukha raw talaga ng kanyang ama na si Yuta. Pero mukha lang daw kaparehas nito sa kanyang ama. Di raw nito naman ang adorable side ni Yuta. Sinasabi rin na for a time or for a certain time ay ini-stock daw noon o sinusundan raw lagi ni Iori si Yuji. Pero mabilis naman daw nakawala si Yuji sa pang-i-stock nitong si Iori sa kanya. Additionally, wala pa rin daw nakakaalam sa kung nasaan ngayon itong si Iori, na ang last known place sa kung saan siya namataan o na-witness ay nung nasa loob daw ito ng cursed spirit infested Tokyo. Yan lang ang lahat ng info na inilagay patungkol dito kay Iori, mga kaibigan, which adds up sa isang additional mystery naman sa character na ito. Kung kaya't marami talaga ang nagtataka sa kung ano ang plano ni Gege sa character na yan. Kasi kung titignan mo, si Iori ay isang napaka-misteryosong tao talaga. Obsessed siya sa pagiging malakas kasi gusto niya noon na malakas talaga ang kanyang henerasyon, kasi nakikita niya na ang mga sorcerer sa new generation ay mahina na kumpara sa mga sorcerer na kabatch ng kanyang ama at ina. Kaya naging fixated siya nung humina ang sorcerer sa kanyang henerasyon, to the point na ini-stock niya pa si Yuji na di natin alam sa kung anong kanyang goal. Also, bago siya nawala ay may nakakita sa kanya, nakausap niya noon si Yuji. So may plan talaga siya, mga kaibigan, at hindi natin alam kasi napaka-mysterious ng taong to, na ang last place nga sa kung saan siya nakita ay dun pa sa may napakaraming cursed spirit, which is sa Tokyo, mga kaibigan. At ngayon ay wala pang nakakaalam sa kung nasan na talaga ang kanyang current location. So grabe ang mystery na umiikot sa character na ito, enough to make the readers interested sa kung ano nga ba talaga ang nangyari sa kanya. Kasi only son siya ni Yuta at Maki. Now moving on, ay dito naman tayo kay Yuji. Sa extra page dito, mga kaibigan, na kung saan ay feature ang bagong sketch ni Yuji, ay dito na in-explain sa kung bakit dito matanda si Yuji. Well, na-explain naman natin ito sa mga theory videos natin, pero confirm na talaga mula mismo dito na dahil sa kanyang pag-consume daw sa remaining death paintings noon, ay nagkaroon nga talaga yon ng epekto sa kanyang katawan. At yun ay ang pag-slow down daw sa aging ni Yuji. Na hindi lang pag-slow down o basta-bastang pagpapabagal sa kanyang aging. Kasi ang pag-slow down nito ay to the extreme degree na raw talaga. Almost like immortal na si Yuji, mga kaibigan, kasi ang kanyang slow aging ay to an extreme degree na talaga. Also, ayon dito sa character introduction sa volume na to, si Yuji ay confirmed na rin na isang special
special grade sorcerer, which is napaka-obvious naman. Monster level pa nga sa special grade tier si Yuji kung tutusin mga kaibigan. Base lamang sa kanyang ipinakitang feat sa JJK modulo. At dada pa rito na may time daw noon nakasaba ni Yuji si Todo sa pagtitrain sa mga next generation of sorcerers. At ang isa sa kanilang naging disipulo ay si Miyaguni o si Chihiro Miyaguni, which is ang pag-uusapan natin dito sa next extra page. Dito sa sketch na to ay may kita si Miyaguni at Tsurgi na nag-ensayo. Sinasabi na si Miyaguni ang nagturo pala kay Tsurgi ng New Shadow style, na although ang mga tinuturuan nito mga kaibigan ay mostly walang curse technique o ang mga master din nito ay walang curse technique, si Miyaguni ay may curse technique pero may special license siya na pwede siyang magkaroon ng authority na magturo ng New Shadow style despite sa pagkakaroon ng curse technique. Makikita rin ng isa pang sketch na Yuka, Tsurgi at Miyaguni. At yan ang mga extra pages mga kaibigan na may bagong info sa final volume nitong JJK modulo. Ngayon dadako na naman tayo sa real epilogue ng JJK modulo na nagkukonsist ng 4 lamang na page. Pero bago muna yan ay in-reveal din pala dito na ang mga Simurian ay di raw pala nagpo-possess ng medical technology. Ang kanilang ginamit lang daw noon para may connect lang sa katawan ni Cross at ma-treat ito ay ang mga medical supplies na mula sa mga tao na ibinigay at dineliver sa kanilang ship. Ngayon dito na tayo sa epilogue mismo. At nagsimula ito mga kaibigan dito kina Tsurgi kasama si Maru, Yuka at Cross. Nasabi pa ni Tsurgi na ano ba talaga ang Vibra-Slap? Nasagot naman ni Yuka na yung instrument daw na may tunog na kan. At sa mga nakakaalala mga kaibigan, ang Vibra-Slap na instrument ay ang instrument na ikinabit noon ni Todo sa kanyang naputol na kamay. Sabi pa nga ni Tsurgi na may music store ba na malapit dito? Tanong naman ni Yuka na bibili ka ba? Mas mainam na bumili ka na lang sa online. Umalis naman si Tsurgi na sabing hindi. Kailangan na raw kasi ngayon ito ni Miyaguni. Tinawanan naman siya ni Yuka na sabing gustong-gusto raw talaga niya magkita ang kanyang kuya na inuutos-utusan ni Miyaguni. Matapos niyan, ay hours later ay nahatid na nga ni Tsurgi ang Vibra-Slap kay Miyaguni. Nasabi naman ni Miyaguni na pasensya na sa abala. Inutusan lang din kasi ako ng master ko. Babalik daw kasi sa Japan ang kanyang master matapos ang napakatagal ng panahon. Tanong naman ni Tsurgi na master, hindi niyo po ba siya guro? Sagot naman ni Miyaguni na hindi. Hindi naman daw kasi galing sa New Shadow School ang kanyang master. Na ang kanyang master na to ay ang kanyang master daw pagdating sa paggamit ng sorcery. Sagot naman ni Tsurgi na ito raw ang unang beses na nalaman niya o narinig ang tungkol sa master nitong si Miyaguni. Sagot naman ni Miyaguni na oo nga no, ayos kung ganon. Sa edad ko ba naman na to, hindi ko na naaalala sa kung sino ang sinasabihan ko ng mga bagay-bagay. Na nang nasabi ito ni Miyaguni, isa isipan naman ni Tsurgi na ito na ba ang tamang pagkakataon na tanungin daw itong si Miyaguni sa edad nito. Kasi ayon sa previous character data ni Miyaguni mga kaibigan, si Miyaguni ay nasa over 40 years old na raw. Pero napakabata pa nitong tignan. Sabi naman ni Miyaguni na hindi naman daw sa naging under siya sa teachings ng kanyang master for a long time. Nasabi pa ni Miyaguni na ang kanyang master ay isang klase raw ng lalaki na napaka-loyal at napakatindi raw ng debosyon pagdating sa asawa nito. Isang klase raw ng husband na hindi mo na nakikita ngayon. Na habang nagsasalita si Miyaguni, hawak-hawak ang Vibra-Slap, ay dito ipinakita ang counting glimpse sa past ni Miyaguni na sa scene na ito ay bata pa si Miyaguni na may masamang tingin at maririnig ang kanyang master na nagsasalita sa kanya na sabing, Chihiro, huwag kang kumapit ng hustos sa galit. Nasa sayo na ang kinakailangan para maging isang sorcerer pero ang galit na meron ka ay hindi dapat ginagamit sa laban na walang purpose. Huwag mo itong kakalimutan dahil sa pag-ibig ay natatakot tayo. Dahil sa pag-ibig ay nagagalit tayo. At dahil sa pag-ibig ay lumalaban din tayo. Sapagkat bago tayo naging sorcerer ay mga tao rin tayo. At habang inaalala ni Miyaguni ang mga salitang yan ng kanyang master ay napangiti naman siya dito na sabi pa niya na ang kanyang master ay isang interesting daw na tao. Sabay pinakita na sa isang disyerto ay nakaupo ngayon ang master ni Miyaguni na walang iba kundi ang matanda na si Aoi Todo. At may kasama siya rito na kanyang tinanong kung kaya pa ba rin itong maglakad. Sagot naman ng kanyang kasama na kanyang asawa pala na huwag mo naman akong itrato na parang lola darling. Umiti naman si Todo na sabing sorry, asawa ko. At may kita na ang asawa ni Todo ay isang matangkad nga na babae na ang iilan pa nga ay nag-speculate na maaaring na asawa nga talaga ni Todo, si Takada-chan na kanyang crush noon base sa pagkakatali ng buhok at tangkad ng kanyang asawa ngayon. At may kita itong dalawa na naglalakad sa kalagitnaan ng disyerto. At yan ang final page ng epilogue mga kaibigan, and after niyan ay may kita na ang bagong avatar drawing ni Gege Akutami na naka-eye patch. At nag-iwan din si Gege ng mensahe dito na medyo lengthy pero isa-summarize ko rin mga kaibigan. Kasama ang pag-summarize din sa mensahe ni Yuji Iwasaki, which is ang illustrator ng Jujutsu Kaisen modulo. Unahin muna natin dito kay Gege. Nasabi rito ni Gege na kahit isa raw itong spin-off ang JJK modulo ay may dalawa raw magandang sorpresa ang sumalubong sa kanya o bumungad sa kanya.
Una ay ang skill at galing daw ng kanilang editor na si Fukuda-san, na nagawa pa raw nitong mapa-improve ang mga bagay-bagay na di kinokompromiso ang strength ng isang author. At nagawa pa raw nitong ma-elevate ang lahat na alam daw nito ang kinikrave ng mga readers. Kaya ay nagpapasalamat raw siya rito. Pangalawa naman ay in-reveal niya ang reason sa kung bakit kumuha siya ng bagong artist para iguhit ang JJK Modulo. Na dahil sa ang mga events daw kasi ng JJK Modulo ay nakaset sa future at ang story ay connected o galing din naman sa main JJK, kinakailangan daw talaga niya ng ibang art style pagdating sa pagguhit dito. For instance, kung iguguhit daw kasi niya si Usame, ay magkakaroon daw ito ng resemblance kay Nanami, bagay na magpaparaise daw ng unnecessary speculation sa mga readers sa kung sino raw talaga si Usame, bagay na ayaw raw ni Geging mangyari. Kaya ay ang pag-iba raw sa art style ng ibang storya na konektado lang sa JJK ay kinakailangan daw talaga para ma-eliminate ang mga unnecessary na mga usap-usapan sa mga readers na yan. At saka ang artist daw na si Yuji Iwasaki, which is ang drawing ng JJK Modulo, ay nagpalabas daw talaga sa galing nito sa pagguhit up to 120% ng potential nito. Na grabe daw ang galing nito na naipamalas throughout the story. Bukod pa riyan, para maiwasan daw ang negative reaction ng mga readers sa previous JJK, ay napagpasyahan din daw nila na di na lang daw ipakita ang appearance ng previous characters mula sa JJK as much as possible dito sa JJK Modulo. Kasi gusto raw nila na i-embrace daw ng mga readers ng Jujutsu Kaisen ang version naman ni Yuji Iwasaki ng Jujutsu Kaisen. Kaya in-reveal na lang daw nila ang appearance ng ilan sa mga previous chapter sa final chapter. Yan daw ang pangalawang surprise na bubungad sa kanya. In addition ay according kay Gege Akutami, ang story o backstory daw ng Simurian sa chapter 8 and 9 ay nakabase daw sa isinulat na aklat ni Dr. Tetsu Nakamura, na kung saan ay ayon doon ay inialay daw ni Dr. Tetsu ang kanyang sarili sa medical work at irrigation projects sa Pakistan at Afghanistan, na kahit patay na raw si Dr. Nakamura o si Dr. Tetsu, iyang kanyang gawa ay kinukontinue pa rin daw ng Peshawar Kai hanggang sa ngayon. Kaya lubos niya raw nire-recommend ang pagbasa sa writings ni Dr. Nakamura na ipinablish daw ng Peshawar Kai. So doon pala nakabase mga kaibigan, kaya pala ay si Dora ang siyang naging committed talaga sa pagbuo noon ng kanal. Nang sa ganun ay ang kanal ang para magsisilbing connection ng napakaraming tribes sa Simuria. At lastly mga kaibigan, dito naman sa last paragraph na sinabi ni Gege, ayon dito na tayong lahat daw ng mga tao ay may mga negative thoughts daw talaga, na minsan ay nakakaramdam daw talaga tayo ng mga bad impulse na mga thoughts na gustong manakit, manginsulto at iba pa sa kapwa, na may mga bad impulses daw talaga tayo. At siya naman daw ay maaaring isang araw ay darating daw ang panahon na maaaring ma-overcome nga raw siya ng kanyang mga masasamang impulses. Kaya kung darating man daw ang panahon na yan, kahit gaano pa raw siya ka-immature, ay proud naman daw siya na nagawa niya itong JJK Modulo, na may istorya ng pagkakaisa mga kaibigan. Kaya itong JJK Modulo ay magsisilbi raw ang kanyang guidepost o bagay na babalik-balikan niya bago pa raw dumating ang araw na mawawala na siya sa kanyang sarili. Isang nakakatawa at deep na mensahe mula kay Gege mga kaibigan. At yan ang kanyang full and final message dito sa JJK Modulo. Ngayon dito naman tayo sa bagong avatar naman ni Yuji Iwasaki, ang illustrator o tagaguhit ng JJK Modulo. At kasama din dyan ang kanyang final message mga kaibigan sa readers. At isa-summarize na natin ito ngayon. At ayon dito sa kanyang mensahe, nagpapasalamat siya sa mga readers, lalo na sa mga umabot hanggang sa uli. Noong natanggap niya raw ang offer na ito noon, na ang pagguhit sa JJK Modulo, nakaramdam daw talaga siya ng pagka-proud. Kasi maa-appreciate na raw talaga ang kanyang artwork. Pero nakakatakot daw talaga ang pag-iisip na kailangan niyang pantayan ang quality ng Jujutsu Kaisen, kasi parehas na ang manga at anime version daw ng Jujutsu Kaisen ay isang masasabi niyang napakalaking franchise na. Isang franchise na typically minamanage ng isang napakalaking kumpanya. Kasi kahit isa raw itong spin-off, ang istorya raw ng JJK Modulo ay isang very much a direct sequel na di niya raw alam noon kung mabibigyan niya raw ng hustisya ang napakalaking scale na kinakailangan para sa seryeng to, na di niya raw alam kung makakayanan niya ba ang pressure sa loob ng 6 na buwan. Pero kahit naramdaman niya mga bagay na yan noon, ang pag-turn down naman daw sa alok na to ay isang napaka-unthinkable daw talaga na bagay para sa isang taong nag-i-aim na maging manga artist. Na kung ito-turn down niya raw ito, ano raw kaya ang sasabihin ng kanyang childhood self na nangarap lang daw noon na maging isang manga artist, na kung nakikita raw ng kanyang childhood self ang kanyang sitwasyon na ito, ay ano raw kaya ang iisipin nito. Kaya inisip niya na what if isa raw siyang bida
ng isang shonen manga na ano raw kaya ang kanyang gagawin. Kaya sabi pa niya na kahit hindi mo raw naiintindihan, kahit na kinakabahan ka, kailangan mo raw talagang subukan. Inisip din niya na kung tatanggapin niya ang project na ito, ay ang thought na magkasama sila ni Gege in combination sa pagguhit at pagkwento, kung titignan daw silang dalawa ay napakalayo raw talaga ng kanilang agwat. Kaya medyo intriguing daw sa kanya ang pag-iisip sa mga bagay na yon. Pero naisipan niya rin na kung magiging maganda naman daw ang resulta ng project na ito, ay di ba mas magiging madali na lang daw para sa Jujutsu Kaisen o sa JJK na ma-explore ang marami parang storyline nito in the future. So iniisip din pala ni Yuji Iwasaki mga kaibigan ang mga possibilities na i-expand pa ang world ng JJK. Kaya ayon pa niya rito na after makapag-isip-isip niya, eventually ayon kay Yuji Iwasaki na tinanggap niya na ang project at doon na raw nagsimula ang 6 months serialization. Si Akutami at Fukuda na kanilang editor in charge daw ng JJK Modulo ay nag-alaga raw talaga sa kanya ng gusto, kaya inagawa niya raw matapos ang lahat ng mga manuscript sa napaka-komportableng paraan na komportable raw talaga siya both physically and mentally. Salamat daw kina Gege at Fukuda. At salamat din daw sa istoryang ito na natapos na raw niya ang lahat ng manuscript. Na ngayon na natapos niya na raw ang lahat ng mga manuscript, ay matindi na raw at kakaiba ang pride na kanyang nararamdaman ngayon. Na proud niya raw ngayong masasabi na isang meaningful life daw ang kanyang tinahak bilang isang artist. Na magiging masaya raw talaga siya na kahit may isang tao lang daw ang makakabasa sa JJK Modulo at makita ang kanyang art at maisip nito na proud daw si Yuji Iwasaki sa buhay nito. At yan ang buong heartfelt message ni Yuji Iwasaki mga kaibigan. At yan din ang lahat ng mga info, epilogue messages ng mga author at ang lahat ng impormasyon sa volume 3 ng JJK Modulo o ang final volume ito. And sadly, walang info tungkol kay Megumi. Pero for me mga kaibigan, base sa lahat ng info na yon at message, ginawa talaga nila ang kanilang best at nakaka-proud lang talagang basahin ang kanilang mga experience. Despite sa napaka-short na story nito, alam naman natin na klarong-klaro kung ano talaga ang mensahe at purpose kung bakit ginawa ni Gege ang kwento ng JJK Modulo. And I do hope in the future, kung sakaling babalik man si Gege sa pag-a-unveil sa mundo ng JJK para expand pa ito, ay hopefully tatakil niyan tungkol sa anak ni Yuta, kay Miyagune, na isang interesting character din, at ang future sa ginawa ni na Yuji at Marut na ano na kaya mangyari. Also, pwede rin naman itakil ni Gege ang Heian era. Pero kung sakaling gagawa rin siya ng bagong project, maganda rin yun. Pagdating naman kay Yuji Iwasaki, look forward ko rin ng kanyang mga future projects kasi kitang-kita naman na napakagaling niyang gumuhit. So yan ang lahat ng dapat niyong malaman sa final volume ng JJK Modulo mga kaibigan. Kaya naman kung gusto niyo yung video, kinigit a like, comment, or subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat ni Sir Giscan on my next